Good morning po sa bawat isa. So, kumusta po? Kumusta po yung ating nagdaang isang linggo? Ano po yung ginawa ng ating Panginoon sa atin? Tayo po ba ay sobrang pinagpala? O lalong pinagpala? Parang parehas lang, ano? So, yun po. Tayo po ay magpapatuloy ng atin pong series sa buwang ito. Katunayan ay pangalawang buwan na sa ating series kasi talagang napakasagana po ng blessing ng ating Panginoong Diyos po sa atin. Yan, every series po na ipinagkakaloob niya. So naroon po yung dagdag ng dagdag na ipinagkakaloob niya sa atin ng mga messages upang mas lalo pong maunawaan natin kung ano po yung nais niya na iparating sa bawat isa sa atin. So sino po sa inyo yung nakakatanda noong last week topic po natin? Yan, natatandaan po ba natin? So siguro po naalala natin yung patungkol sa prodigal son. Tama po? Sino po sa inyong nakapanood na sa YouTube channel po natin? Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon kasi may YouTube channel po tayo. Kaya kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo. Kasi po, yun po yung mga katulong sa atin. Siyempre, kung tayo po ay absent, so pwede po tayong manood doon at hiling po tayo sa ating Panginoon na ipaunawa niya sa atin yung messages na kanyang ipinahahatid sa bawat sa atin. So yun nga po, last week ay ating napag-aralan yung kabuuan ng story ng prodigal son. Kasi June 21 and June 28, pinag-aralan natin yung anak na bunso and then yung anak na panganay. So nakita po natin na yung dalawa mayroong magkaibang karakter. Tama po? Mayroong magkaibang karakter at yun namang tatay, sobrang maunawain siya sa kanyang mga anak. Imaginin po ninyo, parehas may problema yung dalawang anak, pero pinilit na sinesettle ng kanyang tatay para maging maayos sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Tama po? Kaya po napakaganda po ng kwento ng prodigal son. Kaya ang isa nating makikita roon ay sobrang humble noong tatay sa kanyang mga anak kasi nga gusto ng tatay ay patuloy na yung kanyang mga anak ay maging mabuti sa harapan, of course, ng mga tao na nakapaligid sa kanila. So, makikita natin na napakaganda ng karakter ng tatay. Kahit hindi naging mabuti ang attitude ng dalawang anak, naroon pa rin yung kanyang pag-reach out sa kanila. Para sa gayon ay maipakita, syempre, nung tatay na mahal ko kayo mga anak. Diba? Tayong mga tatay, sino ba mga tatay dito? Diba? Yung mga magiging tatay, mahalin natin ang ating mga anak. Kasi blessing yan. Blessing yan sa atin. Amen po ba? Blessing po bawat mga anak, yan po ay blessing sa mga magulang. So yung dalawang anak, makikita natin na sila'y kumakatawan sa ating mga Kristiyano. Kasi iba't iba yung characters nating mga Kristiyano eh. Meron sa atin humble, meron naman ay hindi. So merong proud, merong jealous, ayan. Merong prideful. So ganyan ang characters nating mga Kristiyano. Pero yun nga, unti-unti tayong binabago ng atin pong Panginoong Diyos. Ngayon, pagpapatuloy po natin yung atin pong series at itong series po natin ito ay nagtuturo sa atin na sino ba yung mga taong pinaghaharian ng Diyos? Sino ba yung mga tao na talagang ang puso ay naroon ang pagmamahal at pag-ibig sa ating Panginoong Diyos? So dito po natin makikita sa mga messages na atin pong pinag-aaralan. So, ang Diyos, kapag ka po siya ay ating unti-unting nakikilala, siya naman ay unti-unting nagpapakilala sa atin. At alam niyo po ba ang Diyos, once na tayo ay patuloy na nagbabasa ng kanyang mga salita, nagpapakilala po ang Diyos sa bawat isa sa atin.
So, alam po natin na si Jesus Christ as human form, di po ba, siya yung presensya ng Diyos na naranasan ng mga tao noong siya ay nangaral. Doon po sa lugar na kung saan ay doon siya itinalaga ng ating Panginoong Diyos. Almost 2,000 years na nakakalipas. Kaya makikita natin na napakapalad nila, tama? Napakapalad nila, nakita nila face to face ang ating Panginoong Diyos. Nga lamang ang problema, hindi lahat sa kanila sumampalataya sa ating Panginoon. Napakalaking privilege nila na nakita nila yung Diyos na hinahangad ng maraming mga tao before, pero hindi nila pinahalagan. Marami sa kanila hindi nagpahalaga sa ating Panginoong Hesukristo. Katunayan, nireject nila ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa umagang ito, ipapaunawa sa atin ang ating pong Panginoong Diyos through our Lord Jesus Christ kung papaanong itong humanity ay unti-unting nasasakop ng presence ng Diyos. Ibig sabihin, itong humanity, nais ng ating Panginoon, yung mga tao makaranas ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Kasi hindi lahat talaga nakaka-experience ng presence ng Diyos eh. Tama po ba? Naniniwala po kayo doon? Kasi nga, kung ang lahat ay nakaka-experience ng presence ng Diyos, wala na sanang gagawa ng kasalanan. Tama po? Wala na sanang gagawa pa ng hindi maganda sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Pero, ang ating Panginoong Diyos nga hanggang sa kasalukuyan, hindi siya tumitigil para i-reach out tayong mga tao. Kasi after na magkasala, ang unang taong si Adan, pumasok na yung darkness. Tama po? Pumasok na yung darkness, yung kadiliman, naghari na. Kasi nga, yung authority ng tao, hindi nagwagi. At ang pinagwagi ay si Satan. Kasi nga, na-deceive sila ng masama. Kaya anong nangyari? Namuhay ang tao sa kadiliman hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Meaning, namuhay ang mga tao sa kasalanan. Kasi po, ang darkness, ito po ay tumutukoy sa pamumuhay ng tao sa kasalanan. Kaya ang taong makasalanan, sila'y hindi na namumuhay sa liwanag, kundi sila ay namumuhay sa kadiliman. Sabi nga sa John chapter 3 verse 17 to 20. Makikita po natin doon na sa halip na piliin nila yung liwanag, mas pinili nila yung dilim. Kasi nga ayaw nilang mahayag na yung kanilang gawain ay masama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So ito po yung ating pong verses na pag-aaralan sa araw na ito. Ito po ay matatagpuan natin sa Matthew chapter 4, verses 15 hanggang 17. So ito po yung sinasabi sa English Standard Version. Ang sabi po doon sa verse 15, the land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of Gentiles. The people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. From that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Purihin po ang banal na salita ng atin pong Panginoong Diyos. So tayo po muna ay manalangin. Mahabaging Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka po namin sa iyong kabutihan at katapatan sa buhay namin. O Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Dumadalangin po kami na naroon nawa ang iyong pagsama sa amin, na habang kami ay nag-aaral, nakikinig ang iyong pong mga anak ng iyong mensahe today, ay naroon po nawa ang wisdom na pasaganain mo sa puso ng bawat isa upang mas lalong maunawaan ang iyong pong mensahe na nais mong iparating sa amin today. Salamat po aming Ama, nawa o Diyos, ikaw ay patuloy na mag-glorify sa lahat ng mga ginagawa namin at gagawin pa namin. Purihin ka po aming Ama, sambahin at dakilain ka, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. So sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ang topic po natin today ay the transforming power of God's presence, part 1.
Meron po tayong part 1 na inilagay. So, hindi lang natin nailagay dito sa pangalawang to. So, nakita natin dyan po sa passage na atin pong binasa kanina na kung saan ay si Matthew, kasi Matthew, di po ba? Si Matthew, meron po siyang pinaghugutan. So, saang book sa Old Testament kinuha ni Matthew yung binasa natin kanina? So ito ay kinuha ni Matthew sa Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. At kung mapapansin natin yung Isaiah chapter 9, doon ipinahayag ng propeta yung prophecy na kung saan mayroong isisilang na sanggol. Tama po? Tingnan po natin. Basahin po muna natin yung Isaiah chapter 9 verse 1 to 5. Ang sabi po doon ganito, ngunit napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimighati. Noong mga nakaraang araw, inalagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zebulon at ang lupain ng Nephtali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daanang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga hintil. Nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag, mga taong naninirahan sa lupaing balot ng dilim. So makikita natin, nakakita sila ng liwanag. Sino yung nakita nila? Diba? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi si Jesus Christ, He is a great light. He is the light of the world. Sabi po ng John chapter 8 verse 12. So sabi sa verse 3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagalak sila na parang panahon ng anihan, na parang mga taong naghahati-hati sa nasamsam na kayamanan, sapagkat binali mo ang pamatok ng kahirapan at mga bigatin sa kanilang balikat ay pinasan. Pamalo ng mga mang-aapi iyong binali tulad sa Midian na iyong ginapi. Ang panyapak ng mga mandirigma at ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. So makita natin doon sa 9 chapter 1 sa Isaiah chapter 9 verse 1 to 5, ipinahayag doon na mayroong darating at yung darating na yon, yun nga yung liwanag at yung darating na yun yung babali sa kahirapan ng tao. Yun ang babali sa paghihirap, yun ang bago. Yun ang babago sa paghihirap na nararanasan ng mga tao sa mga panahong yon. Kaya nga na-fulfill yung prophecy na yon o yung propesya na yon sa Book of Isaiah sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. So tingnan natin ano po yung kasunod. Makikita po natin doon sa Isaiah chapter 9 verse 6 hanggang 7, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. So makikita natin dyan sa passage na yan, iyan ay na-fulfill sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po? Imagine po natin, natanda natin si Isaiah, siya ay namuhay noong mga taong 760 to 680 BC. Ayan, pabalik po kasi yung taon noon, kaya magsisimula sa mataas, pababa. So mamaya madadaanan po natin yon. So makita po natin na maraming mga prophecy sa Old Testament, yun ay naganap sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi nga, namumuhay sila sa kadiliman, laging kino-comfort ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan na mayroong darating na Misaya, iyon ang tutugon sa kanilang mga problema sa kasalukuyang nararanasan nila noong mga
panahong yon. So, tingnan po natin. Yan. Tingnan natin. Sa una, through Jesus Christ, God brings light to the people living in darkness. So, makita natin na doon sa verse 15 and 16, alam po natin na after na palayain ng ating Panginoon ang kanyang bayan sa bansang Egypt, looking forward pa rin sila sa pagdating ng Misaya. Tama po ba? Nung pinalaya ng ating Panginoong Diyos yung kanyang bayan mula sa Egypt, looking forward sila na may darating na Misaya. Kaya nga ang ginagawa nila noong sila ay palayain ng ating Panginoong Diyos, sila ay araw-araw naghahandog sa ating Panginoong Diyos. Yung mga paghahandog nila, yung mga ceremony na ginagawa nila, yun po ay may kaugnayan sa pagdating ng Mesya. 1,000 taon pa yung lilipas ng mga panahong yon. So, ibig sabihin, ang Diyos, inihahanda ang isip nila para sa gayon, sila ay sumampalataya sa Diyos na mayroong magpapalaya sa kanila. Tandaan po natin, noong ang ating Panginoong Jesucristo ay inihandog ng kanyang mga magulang, meron doong 2 matanda sa temple na kung saan nangusap sa kanila ang Espiritu ng Diyos na bago sila mamatay, makikita nila yung Savior. At nakita nga po nila yung Savior ng mundo na walang iba sa katauhan ng ating pong Panginoong Jesucristo. So, yun po yung Misaya na kung saan yun po yung nagbigay ng liwanag doon sa mga taong namumuhay sa kadiliman noong mga panahong wala pa ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, tingnan po natin yung timeline. Yan, meron po akong inilagay na timeline dyan. So, katunayan, narito po tayo sa today. Yan, narito po yung message natin sa today. Sa Genesis chapter 1 at Genesis chapter 2, God's presence was enjoyed in the garden. Tatandaan po natin yung unang message po natin. So, after the fall, God's presence was lost because of sin. So, ibig sabihin, yung presensya ng Diyos naging limited doon sa mga tao. Kasi nga, dahil sa kanilang pagkakasala, ang Diyos hindi nagustuhan yung ginawa nila, napuot sa kanila ang ating Panginoong Diyos, kaya naman sila'y pinaalis doon sa Garden of Eden. Ngayon, throughout the Old Testament, God's presence was promised and anticipated. Ibig sabihin, inaasahan nila na yung pangako ng Diyos matutupad sa hinaharap. Kasi Genesis chapter 3 verse 15 pa lamang, ipinahayag na po doon na mayroong darating na Misaya, kung natatandaan po natin. So, Matthew chapter 4 verse 16, God's presence arrived in Jesus, the light of the world. So, si Jesus Christ ang nagbigay ng liwanag sa mga taong nadidiliman ang kanilang pamumuhay. Ibig sabihin, hindi nila alam kung ano yung kanilang gagawin. Sabi nga ng Bible, sila'y katulad ng tupa na naliligaw, parang tupang walang pastol. So, dito today, sabi dyan, God's presence dwells in believers through the Holy Spirit. So, narito po tayo. Yung mga message po natin, message ni Pastora, message ko noong nakaraan at message natin today. So, narito po tayo sa today. God's presence dwells in believers through the Holy Spirit. So, yung presensya ng Diyos, mararanasan ng lahat ng mga mananampalataya dahil yung banal na Espiritu isusugo ng Diyos sa puso natin o isinugo ng Diyos sa puso natin. Kaya naman nararanasan o nararamdaman natin ang presence ng Diyos. At hoping mga kapatid, dito sa eternity, God's people will enjoy His presence forever in the new creation. So pagdating ng panahon, mas lalo nating mai-enjoy ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Kasi bakit? Kung papaanong nakita ng mga tao 2,000 years ago ang mukha ng ating Panginoong Jesucristo, someday makikita rin po natin face to face ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So yun po yung mangyayari sa mga mananampalataya. Once
na naroon yung ating pananampalataya at paghihintay sa pangako ng ating Panginoong Diyos. So makikita natin dyan, sa time ng Old Testament, naroon na ang paghihintay ng ating Panginoong Diyos sa presensya o paghihintay ng mga tao sa ating Panginoong Diyos sa kanyang presensya at naganap ngayon sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya nang dumating at isilang ang Panginoon, na-fulfill yung promise. Di po ba? Yung Genesis chapter 3 verse 15, yung nasa book of Isaiah, katunayan, ang daming mga prophecy sa book of Isaiah na fulfill sa buhay ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya makita natin, nasabi sa verse 16, the people dwelling in darkness, yan. Ayan. The people dwelling in darkness have seen a great light, and for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. Pag sinabing a light has dawned, sumikat sa kanila yung liwanag ng mga panahong yon. Ngayon, tingnan po natin. Yan, hindi ba nailagay yung yung 12 tribes? So, meron sana akong ipapakita sa inyong mapa ng Israel. Pakita po natin. Ayan. So, tingnan po natin. Ayan. Tingnan po natin yung binasa nating word kanina, yung Zebulon at saka yung Nephtali. So, dyan daw sumikat. Dyan sumikat yung liwanag. Na dati, itong mga lugar na ito, yan ay namumuhay sa katunayan, yang lahat ng yan. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, dito po siya unang nangaral sa lugar na ito. Yan, dito, sa Zebulon, sa Nephtali. So ngayon, makikita natin na dyan sa mga lugar yan, nagmulang makita o nakakita ng liwanag ang mga tao. Kasi nga, dyan unang nangaral ang ating Panginoong Hesukristo at yon ay walang iba kundi ang Misaya na ipinangako ng Bible. So, ang darkness sa scriptures usually, ito ay sumisimbolo sa kasalanan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, was ang isang tao na namumuhay sa kasalanan, siya ay hindi namumuhay sa liwanag kundi siya ay nasa kadiliman. Yan. Scriptures usually, ito ay sumisimbolo sa kasalanan, people's ignorance, sufferings, oppressions, and separation from God. So, iyon po yung darkness. Nang dumating ang ating Panginoon, hinango niya at inalis sa kadiliman ang mga tao. So, inalis ng ating Panginoong Hesukristo, sumikat sa mga tao yung liwanag, nakaranas sila ng kalayaan sa mga nagpapahirap sa kanila. Ibig sabihin, yung kaisipan nila patungkol sa law. Diba? Kung matatandaan natin, Matthew chapter 11, verse 28 to 30, makikita natin doon na lumapit kayo sa akin lahat ng nabibigatan. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, kasi nga, ang mga tao ng mga panahong yon, nahihirapan sila, lalong-lalo na sa pagsunod sa kautosan na ibinababa sa kanila ng mga tagapagturo ng kautosan that time. Kaya God's presence entered the world. Ayan. God's presence entered the world through Jesus Christ as human form. His presence exposed sin, revealed truth, and gave hope. So, makikita natin na yung presensya ng ating Panginoong Diyos ay pumasok sa mundo sa pamamagitan niya ng ating pong Panginoong Hesukristo. Dahil alipin sila ng kasalanan, ang isang purpose ng Diyos through our Lord Jesus Christ ay palayain sila. Kaya nga ang lahat ng tao na pinapalaya sa kasalanan, dapat hindi na bumalik sa kasalanan. Amen po? Dapat hindi na magbalik pa kasi ang kasalanan umaalipin sa tao eh. Tingnan po ninyo, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Kapag ang isang tao na-addict sa isang bagay, alipin na siya noon. Di ba? Hahanap-hanapin niya kasi na-addict na siya sa ganoong bagay. So doon po pinalaya ng ating Panginoong Diyos ang mga tao at kabilang po tayo sa mga pinalaya ng ating Panginoong
Hesus Kristo. Tama po? Kaya tingnan po ninyo, sa John chapter 8 verse 36, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, so if the Son sets you free, you will be free indeed. So kung kayo ay pinalaya ng anak, kayo nga ay tunay na malaya. Kaya kung tayo'y pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo, tunay po na tayo'y malaya na. Malaya na tayo sa pagkaalipin ng kasalanan. Amen po? Yun po yung hinahangad ng bawat isa sa atin. At tayo rin po mga tao sa kasalukuyan, tayo'y katulad din ng namumuhay sa kadiliman. Pero dahil nga sa biyaya at habag ng Diyos sa atin, tayong mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay inilipat na from darkness to light. Amen po. Ganon din po sila. Yung sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo that time, dahil namumuhay sila noon sa kadiliman, sila'y inilipat na sa kaliwanagan. Namumuhay na sila sa liwanag dahil namumuhay sila na ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa puso nila. Tulad po natin sa kasalukuyan, mga kapatid. Amen po ba? Tingnan nyo po, if God's presence is with us, sabi po dyan, we are no longer in darkness. When we walk with Christ, we walk in the light and not in darkness. Pansinin po natin na kapag tayo'y lumalakad kasama ng ating Panginoong Jesucristo, kailanman hindi na tayo lalakad sa kadiliman, tayo'y lumalakad na sa kaliwanagan. Amen po. So yan po yung hatid ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Once na maunawaan po natin na yung presensya ng Diyos, ito po ay available sa lahat ng mga taong lumalapit sa ating Panginoon Jesucristo. Number 2, sabi po dyan, through Jesus Christ, God fulfills His promises. So doon po sa verse 16 and 15 and 16. Si Prophet Isaiah, tandaan po natin, siya po ay namuhay noong mga taong 760 to 680 BC. Tinan po natin, ayon sa pag-aaral, si Isaiah ay pinanganak noong 760 before Christ. Kung siya ay namatay ng 680 before Christ, siya ay namuhay ng 80 years old, almost 80 years old. So, ibig sabihin, matagal siyang namuhay. Kung mababasa natin yung Isaiah chapter 1, namuhay siya, I think mga 4 na hari yung naghari nung mga panahong yon nung siya ay namuhay that time. So, maraming ipinahayag ang Diyos sa kanya na mga prophesies about sa ating Panginoong Jesucristo. At lahat ng prophecy tungkol sa ating Panginoong Jesucristo ay na-fulfill. Makita po natin, Isaiah chapter 7, matatanda natin, Isaiah chapter 7 verse 14, di ba, ang isang birhen magsisilang, ano pa, yun niya, Isaiah chapter 9, na isinilang yung isang lalaki, and then Isaiah chapter 52, makikita natin na nung binugbog ang ating Panginoong Jesucristo, hindi makilalang siya ay tao, diba, sa Isaiah chapter 52, and then Isaiah chapter 53, dahil sa kanyang pagkabugbog, tayo ay gumaling sa ating mga kahinaan. Lahat ng mga ipinahayag ng ating Panginoong Diyos kay Propeta Isaiah, na ipinahayag ni Prophet Isaiah sa Book of Isaiah, na fulfill sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po. So, ganyan ang ginawa ng ating Panginoong Diyos para sa gayon maunawaan natin sino ba talaga yung mga pinaghaharian ng Diyos? Sino ba talaga yung mga taong pinaghaharian ng ating Panginoong Diyos hanggang sa kasalukuyan? Sino ba yung mga taong sadyang kumilala at nagsisi sa kanilang mga kasalanan at patuloy na pinaghaharian at nais na pagharian ng ating pong Panginoong Diyos? So, ang pangako ng Diyos na siya ay maninirahan sa piling ng mga tao na na-fulfill din po yon. Tinan po ninyo. John chapter 1 verse 14, sabi diyan, and the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the Son, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. So yung salita daw
naging katawan o naging flesh. So makita natin, noong Old Testament, si Jesus Christ, hindi pa nababanggit yung pangalang Christ at salita pa lamang, pero naging tao, nagkatawang tao. Yung yung inaasahan nila, nagkatawang tao, at yun nga ay sa pamamagitan ng atin pong Panginoong Hesukristo. Yan ay naganap sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo noong mga taong 2,000 years na ang nakakalipas. So makita natin na ang pinanghahawakan natin today ay tayo'y dadalhin doon sa lugar na ipinangako naman sa atin. Kasi nangako sa kanilang ating Panginoong Diyos, tama? Nangako sa kanila na may Mesiyas na darating. Ngayon, nangako rin naman ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay magbabalik. Tama po? Tingnan po ninyo. John chapter 14 verse 1 o verse 3 to 4 o 2 to 3. Sabi po diyan, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik. Pasinin po natin yung salitang ako'y babalik. Ayan. Yan, ako'y babalik, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Binanggit po din yan, yung ako'y babalik, sabi ng dalawang anghel, Acts chapter 1, yung Kristong umakyat, siya rin yung magbabalik. So yun po yung pinangahawakan natin. Sabi ng ating Panginoon, at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. So di po ba, makikita natin na someday, mafulfill yan sa buhay natin. At hindi lang face-to-face na makikita natin yung Mesiya o yung Misaya na nakita na nila before, makikita natin siya at the same time, makakapiling natin siya doon sa lugar na pagdadalhan po sa atin. Amen po? So ganyan po kalaki yung hope na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lang sa kanila, kundi sa atin din sa kasalukuyan. Kaya dyan sa pahayag na yan ng Panginoon, kung yan ay pangahawakan natin someday, hindi nga lamang po natin siya makikita, makakasama pa po natin siya sa lugar kung saan doon po niya tayo dadalhin, doon sa lugar na inihahanda niya para sa atin sa kasalukuyan. Tingnan po ninyo, when we keep His promise, sabi po dyan, someday we will experience unexplainable joy with Him. Pansinin po ninyo, kung ikikip natin yung mga promises ng Diyos, someday po, yan po yung may experience natin. Ayan. So, makikita natin yan. Makikita natin, unexplainable joy. Di ba? Hindi natin may papaliwanag kung anong galak ang ma-experience, yung mararanasan natin that time. Dahil nga makakasama na natin yung nagkatawang taong kailanman hindi natin nakita. Tama po? Hindi natin nakita ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung nakikita natin na ang Diyos ay parang tahimik, tingnan po natin. Kaya kung nakikita natin na ang Diyos ay parang tahimik, hindi ito nangangahulugan na nakalimutan na niya ang kanyang mga pangako. Si Jesus Christ ang katibayan na ang Diyos ay palaging tapat sa kanyang mga pangako. He is a covenantal God. Diba? Pag sinabing covenantal God, hindi siya covenantal breaker, kundi covenant enforcer siya. Di po ba magkaiba po yun eh? Magkaiba yung covenant breaker at covenant enforcer. Ang ating Panginoong Diyos, covenantal God siya at the same time, covenant enforcer siya. Nagpapaalala siya ng kanyang mga pangako, ng kanyang covenant sa kanyang bayan at the same time sa atin din na kanyang mga anak sa kasalukuyan. So tingnan po natin. Sa number 3, sabi po dyan, through Jesus Christ, God calls humanity for repentance. So verse 17 po yon. So itong Matthew chapter 4 verse 17, ito ay kilalang kilala at familiar na familiar sa atin. Tama po?
Matthew chapter 4 verse 17. Tingnan po natin. From that time, Jesus began to preach, saying, sabi po dyan, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, ang repentance, ito ang proper response sa presence ng atin pong Panginoong Diyos. Ito ang usually ko pong nababanggit, di po ba? Siguro po, hindi lang po isa, dalawa, tatlong beses kong nababanggit sa inyo yung patungkol po dito sa repentance o sa unang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po ay nangaral ng mga panahong yon. Ito yung pangunahing kailangan bago maranasan ng isang tao yung presensya ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan mag-repent po muna tayo. Marami po kasing nakakita sa Panginoon that time, hindi naman po talaga sumakanila ang presence ng Diyos. Ano po ang dahilan? Ang dahilan, hindi po talaga sila sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nakita na nila face to face ang ating Panginoong Jesucristo. Nalaman na nila na si Jesus Christ sa yung liwanag ng mundong ito. Sabi ni Jesus Christ mismo. Pero sila mismo, hindi sila naniwala, hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman sila'y nanatili pa rin namuhay sa kadiliman. Ibig sabihin, marami pa rin sa kanila. Marami pa rin sa kanilang namumuhay sa kadiliman o namuhay sa kadiliman that time. Kaya marami ang maraming nag-reject sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung sila'y sumampalataya, hindi lamang presence ng Diyos ang mararanasan nila, kundi yung kapayapaan din. Di po ba? Si Jesus Christ kasi kapag nasa atin, hindi lang po tayo malaya sa kasalanan, hindi lang tayo namumuhay sa kaliwanagan, tayo rin po ay mayroong kapayapaan sa ating pong puso. Amen po ba? Mayroon din po tayong kapayapaan sa ating puso once na tayo po ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, mapalad ang kahit hindi ako nakita, gayon may sumampalataya. Di po ba? Ang tanong po mga kapatid, nakita na po ba natin ang ating Panginoong Jesucristo face to face? Hindi, tama po. Pero hindi man natin nakita, pero tayo'y sumampalataya na sa Kanya. Amen po. Kaya po mapalad po tayong maituturing. Mapalad tayong maituturing kasi nga, hindi man natin nakita si Jesus Christ, pero sumampalataya na tayo sa Kanya. Ang repentance, hindi ito basta simpleng pagtalikod lamang sa kasalanan. Ito po ay personal encounter with God din. Tingnan po ninyo, nagbigay po ako dyan ng ilang halimbawa. Sabi po dyan, ayan, personal encounter with God. Saan po yan natin makikita? Exodus chapter 3, makita natin si Moses noong siya ay nung na-encounter niya ang ating Panginoong Diyos through burning bush, 'di ba? Yung maliit na punong kahoy ng liliyab, sabi sa kanya, alisin mo ang iyong sandalyas sapagkat ikaw ay nasa lugar na banal. Sabi ng ating Panginoong Diyos, personal encounter yun ni Moses sa ating Panginoon. Ano pa? Si Prophet Isaiah, sa Isaiah chapter 6, nakita niya ang kaluwalhatian ng pre-incarnation ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi doon, Isaiah confessed his sin when he saw the Lord. So nakita niya, napakahaba ng laylayan ng suot ng ating Panginoon. Sabi po doon, kaya sabi ni Isaiah, makasalanan po ako, marumi ang aking labi. Sabi ni Prophet Isaiah. Ano pa? Luke chapter 5. So si Peter confessed, depart from me, for I am a sinful man. Sabi niya sa ating Panginoong Jesucristo. Diba, natatandaan nyo? Luke chapter 5, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sige, ihagis niyo yung lambat. At nung inihagis ni na Peter yung lambat, doon sila nakahuli ng maraming isda. Pero magdamag silang nanghuli, wala silang nahuli. Pero nung si Jesus Christ ang nagsabi sa kanila, ihulog ninyo yung lambat sa right side. So nung inihulog ni Peter at nung kanyang mga kasama, sobrang dami ng kanilang nahuli. Kaya sabi ni Peter, depart from me, for I am a sinful man. So, naroon yung personal encounter ni Peter sa ating Panginoong Jesucristo. Nakita niya na itong taong ito ay hindi pangkaraniwan. Itong taong ito ay anak ng Diyos.
So, iyon yung nasa kalooban ni Peter. So, ganito po dapat ang maranasan ng lahat ng tao. Mayroon pong personal encounter with God. Once na na-encounter natin ang ating Panginoong Diyos, alam niyo po, yung kanyang presence sa atin. Ibig sabihin, i-impart niya sa atin ang kanyang Espiritu. At yun nga yung Spirit of God or Holy Spirit na sa atin. So number 4 mga kapatid, ina natin, through Jesus Christ, God establishes His kingdom here on earth. Sa verse 17 pa rin po tayo. From that time, Jesus began to preach saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, makikita natin, through our Lord Jesus Christ, ipinangaral niya ang patungkol sa kingdom. Diba? Ipinangaral ng ating Panginoong Jesucristo ang patungkol sa kaharian. At nung ang kanyang mga alagad ay nagpaturo sa kanya ng pananalangin, sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin, Matthew chapter 6 verse 9 and 10, sabi po doon, pray then like this, sabi ng ating Panginoon, our Lord in heaven, or our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yan, maganap nawa o maghari ka nawa dito sa lupa tulad ng paghahari mo sa langit. Ibig sabihin, ang purpose ng Panginoon una pa lang sa kanyang ministry ay ipaunawa sa mga tao na kung papaanong naghahari ang Diyos sa langit, gusto niyang maghari dito sa lupa. Kung papaanong naghahari ang Diyos sa langit, gusto niyang pagharian ang lahat ng tao dito sa lupa. Yung makasalanan, gustong pagharian ng Diyos. Kaya nga ang panawagan ng ating Panginoong Jesucristo, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Pag sinabing repent, tumalikod sa kasalanan, wag nang bumalik pa sa kasalanan. Maging humble tayo before the Lord. At once na nakita ng ating Panginoon na tayo humble before Him, kahabagan tayo ng ating pong Panginoong Diyos. So yan po yung panawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo ay maka-experience ng kanyang presensya. Lahat ng taong pinaghaharian ng Diyos ay nakaka-experience ng kanyang presensya. Diba? Once na tayo nakaka-experience ng kanyang presensya, hindi po tayo kailanman makakapagpatuloy sa pagkakasala. Hindi na po tayo magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan kasi bakit? Mayroong nagpapaalala palagi sa atin. Mayroong banal na espiritu na pwedeng mag-grip sa puso natin kapag tayo ay gumawa ng kasalanan. Mayroong banal na espiritu na napipighati sa puso natin kapag po tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Kaya nga, hindi natin makakaya na tayo magpatuloy sa paggawa ng kasalanan kasi nga, yung banal na espiritu laging nagpapaalala sa atin na hindi na tayo dapat magpatuloy pa sa paggawa ng pagkakasala. Ano pa? Ang isa pang proof na ang isang tao ay nakaka-experience ng presence of God ay nai-impart sa kanya yung Holy Spirit o yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang katawan natin ayon kay Apostle Paul, ito ay tinawag na Temple of the Holy Spirit. Di po ba? Itong katawanan po natin, ito po ay Temple of the Holy Spirit, tahanan ng banal na Espiritu. Kaya nga pagka tayo nakakagawa ng kasalanan, mayroong nagigrieve sa puso natin, mayroong namimigati. Kaya once ng Holy Spirit ay nasa sa atin at nakagawa tayo ng kasalanan, ito po ay namimigati o nadadalamhati. Alam niyo po ba yung nagdadalamhati? Ibig sabihin, pag nakagawa tayo ng kasalanan, parang bumibilis yung tibok ng puso natin, parang may nag-aalboroto sa puso natin o parang may nalulungkot. Kaya naman tayo rin nahahapis. Kasi nga yung Holy Spirit na nasa puso natin, nabigyan natin siya ng kapigatian sa pamamagitan ng kasalanan kung tayo nakakagawa ng kasalanan. Pasinan po natin. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Paul, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu. Tingnan po ninyo. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 30 ganito, and do not grieve
The Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Sabi po sa Magandang Balita Biblia, ganito, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Imagine po ninyo, pag sinabing tatak ng Diyos yung sealed sa puso natin, yun po yung katibayan na tayo'y tutubusin pagdating ng panahon. Ibig sabihin, mangyayari sa atin. Sabi nga doon sa 1 Thessalonians chapter 4, na lahat ng sumampalataya kay Kristo, sila'y bubuhayin muli. At yung mga nabubuhay, sila ay dadalhin sa alapaap at sila'y susunduin ng ating Panginoon at dadalhin doon sa lugar na inihahanda o inihanda ng ating Panginoong Diyos sa atin. So mga kapatid, yan ang gustong i-establish ng Diyos dito sa mundo. Yung lahat ng tao maka-experience ng kanyang presensya. Yung lahat ng tao magkaroon ng sealed. Yung katibayan niya na tayo someday ay tutubusin pagdating ng takdang araw. Tingnan po ninyo, sa Ephesians chapter 1 verse 13 and 14, ito pa po, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak. Pansinin po ninyo, bilang tatak. Ayan. Bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Lahat ng mga hinirang ng Diyos, may tatak. Ano yon? Yun yung Holy Spirit na nasa puso natin. Pansinin po natin yung verse 14. Ito po yung napakaganda. Ang Espiritu ang katibayan. Ayan. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang kanyang kaluwalhatian. So ibig sabihin, yung Espiritu, yun yung katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos. Di po ba? Yung Espiritu na nasa sa atin ang katibayan na tayo ay makakarating doon sa lugar. Doon sa sinabi natin kanina, John chapter 14 verse 2 and 3, doon sa lugar na inihahanda ng ating Panginoong Hesus hanggang sa kasalukuyan at sa kanyang pagbabalik, doon niya tayo dadalhin. Yung lahat ng may mga tatak, yung Holy Spirit na nasa sa atin, yun yung katibayan. Natutuparin niya yung mga ipinangako niya sa atin, yung mga pinaghaharian ng Diyos, yung nasa sa Kanya ang presensya ng Diyos, yung nasa sa Kanya ang Espiritu ng Diyos, yun ang mga taong papasok doon sa lugar na inihahanda ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo pong lahat mga kapatid, kung tayo po'y lubos ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at tayo tinanggap ng ating Panginoon, tayo po'y kabilang doon sa lugar na yaon. At panghuli mga kapatid, sa panlima, yan, dito tayo magtatapos. Yan. Through Jesus Christ, God extends His presence to all nations. So, tingnan po natin. The land of Zebulun and the land of Naphtali, the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people dwelling in darkness have seen a great light. And for those dwelling in the region and shadow of death, on them a light has dawned. From that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So Matthew chapter 4, verse 15 to 17, tingnan po natin uli mga kapatid, yung 12 tribes of Israel. Nariyan po ang ating Panginoong Hesukristo that time, dyan sumikat. Ayan. Lumayo na. Ayan. So, diyan, di ba? So, makita natin, tinan po natin, na dyan nag-start ang ating Panginoon. Dyan sa lugar na yan, kasi dyan sa nanirahan na eh. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, nung siya'y nangangaral nung mga panahong yon, hindi lang naman po dyan siya nag-stray eh. Hindi lang po dyan siya nag-stay.
Siya ay naglakbay papunta rito. Pakitaas mo nga. Ayan, siya ay nakakarating dyan. Dyan sa lugar na yan. At tandaan po natin mga kapatid, ang culture nila that time, walang katulad natin sa kasalukuyan. Ibig sabihin, pag tayo'y gustong pumunta sa Mindanao, pwede tayong mag-airplane, di ba? Mag-bus, mag-ship. Tama po? Pero noong mga panahong yon, walang ganon. Ang tanging kanilang ginagamit, yung mga paa nila. At minsan, ang ginagamit nila, mga kamelyo o mga asno. Yun yung way of traveling nila noong mga panahong yon. Pero dahil sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na ma-extend yung presence niya sa lahat ng mga bansa, ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nag-set ng example kung papaano yon ma-extend. Di po ba, imaginein po ninyo, paki-reduce mo nga. Yan, imaginein po ninyo, alam nyo ba na milya-milya po yung layo niyan? Milya-milya ang layo niyan, pero nilalakad lang yan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan po ninyo, doon sa Lucas chapter 4, verse 43 to 44, subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa Judea. Tingnan po uli natin. Si Jesus Christ daw nagpatuloy sa pangangaral sa sinagoga o sa sinagog sa Judea. Pansinin po ninyo, nariyan siya, di ba? Pero siya ay nangaral dito. Di ba? Lahat ng yan, pinuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ginalugad niya yan para maipangaral lamang, para ma-extend yung mga paghahari o yung nais na pagharian ng atin pong Panginoong Diyos. So makikita natin through our Lord Jesus Christ, nais ng Diyos i-extend yung mga pinaghaharian niya na kung saan nais ng Diyos na tayong mga tao sa mundong ito. Kaya nga kung maaalala natin si Jesus Christ, bago siya umakyat sa langit, nagbigay siya ng mandate sa kanyang mga alagad. Diba? Habang kayo'y humahayo, gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Nag-set po siya ng example mga kapatid. Nag-set siya ng example kung papaano niya ginalugad yung mga lugar na yan sa pamamagitan ng mga yung paalamang niya, paglalakad lamang niya. Pero noong panahon ng early Christians, mayroon na pong ginamit ang mga naon ng Kristiyano. May mga ship na po silang ginamit o sinakyan. So, by God's will, yun po yung message natin by the next week. So, makikita natin, God's presence, ayan. God's presence brings His rule instead of sin. God's presence brings His peace instead of fear. His righteousness instead of corruption. His salvation instead of condemnation. Ito po yung malaking problema ng bansa natin eh. Tama po ba? Itong number 3. Wala yung righteousness, kaya laganap po yung corruption. Kaya nga ang problema ng bansang Pilipinas, ang problema nitong ating bansa, wicked ang maraming mga leaders, kaya naman nakukurap yung dapat sana ay sa mga simpleng mga mamamayan. Kaya nga ang role nating mga Kristiyano, palaganapin natin yung mabuting balita ng kaligtasan. Kung lalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, maraming magiging righteous. Tama po ba? Maraming magiging righteous kasi sa pamamagitan natin, gagamitin tayo ng ating Panginoong Diyos para palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan. At kapag lumaganap ang mabuting balita ng kaligtasan, maraming sasampalataya at yung sasampalatayang yon ay mamumuhay ng may katuwiran at kung sila ay bibigyan ng ating Panginoon ng pagkakataon na sila ay maging leader sa isang nasyon o sa isang bansa, maleleser po yung korupsyon. Tama po ba? So yun po yung role natin.
Mag-uumpisa tayo sa ganitong kalagayan, pero pwedeng gamitin ng ating Panginoong Diyos ang ating sarili para makaabot ang mabuting balita sa mga tao at the same time makaabot sa mga leader ng isang bayan, sa leader ng bansa, at nang sa ganon, yung bansa mamuhay ayon sa katuwiran, mamuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So iyan po yung layunin ng ating Panginoong Diyos. Through our Lord Jesus Christ, God extends His presence to all nations. Lahat ng bansa gusto ng ating Panginoong Diyos na pagharian. So bilang pagtatapos mga kapatid, yan, tayo po ay tumayo. Sabi po dyan, God's presence is for everyone who believes. The gospel moves from Galilee to the whole world. So makita natin, si Jesus Christ nag-set ng example mula sa Galilea, nakapunta siya sa iba't ibang mga region sa bansang Israel, at noong ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat na sa langit, ang kanyang mga alagad ang nagpatuloy ng kanyang gawain. Ano yung purpose ng ating Panginoong Diyos? Upang yung presensya niya ay maranasan ng mga tao. Upang ang tao ay mamuhay ayon sa kalooban niya at hindi ayon sa takbo ng mundong ito. Amen po mga kapatid? Naunawaan po ba natin yung mensahe natin today? So nawa po mga kapatid, maging kaisa tayo doon. Sa unang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay nag-set ng example para yung presence ng Diyos ma-extend. Tayo'y pinaghaharian ng Diyos. Yung presensya ng ating Panginoong Diyos nasa sa atin, gusto ng ating Panginoong Diyos ma-impart yun sa ibang mga tao. Amen po? Gusto ng Diyos ma-impart sa ibang mga tao sa pamamagitan natin. Yes, simpleng tao lamang tayo. Hindi tayo mga ma-impluwensyang tao, pero ma-impluwensya yung ating Panginoong Diyos. Amen po? Makapangyarihan siya. Pwede na tayong gamitin sa isang popular o magiging popular na tao para yung taong yon, siya yung magpasimula ng katuwiran. Kung siya'y magiging leader, magpasimula ng katuwiran, hindi lang sa bayan, hindi lang sa probinsya, kundi sa buong bansa. At naway ganun din po ang mangyari sa bansang Pilipinas. Amen po? Isama po natin yun sa ating mga prayer. Sige po, tayo po umawit sa ating Panginoon. So makita natin mga kapatid, na ang ating Panginoon, nais niya talaga matransform ang buong mundong ito. So naroon yung ginawang kaparaanan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Gusto ng Diyos ma-extend yung kanyang presensya. Yung lahat ng tao maramdaman ang ating Panginoong Diyos. Kasi kung nararamdaman ng mga tao ang presensya ng Diyos, di ba? Ano pang dahilan para mamuhay sa kasalanan? Di ba? Ano pang dahilan para ang isang tao hindi maglingkod sa Diyos? Di ba? Ano pang dahilan para ang isang tao ay hindi magbigay ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos? O gumawa ng mga bagay na ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos? Kaya po mga kapatid, I pray na sa bawat isa po sa atin, alam po natin, expose po tayo sa maraming mga pagsubok sa buhay. Pero hindi po yun excuse o reason para hindi na po tayo magpagamit sa Panginoon. Para hindi na po natin i-extend kung ano yung nais ng ating Panginoong Diyos na i-extend natin sa ibang mga tao. Mga kapatid, mapalad po tayo sapagkat tayo kahit hindi po natin nakita ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y sumampalataya na sa Kanya. Pangawakan lang po natin yung Kanyang mga pangako. Na someday, makikita natin siya face to face, makakapiling natin siya sa lugar na inihahanda niya para sa atin. Pero habang narito po tayo sa lupa, mga kapatid, i-allow po natin ang Diyos sa ating sarili o bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na tayo ay maging instrumento ng ating Panginoong Diyos para extend yung kanyang kapangyarihan o yung kanyang mga paghaharian pa sa mga tao sa mundong ito. Father God, nagpapasalamat po kami na bawat mga mensaheng ipinagkakalob mo po sa amin. Kinikilala po namin, O Diyos, na kayo ang Diyos na patuloy
na kumikilo sa buhay po namin. Bagaman nakikita namin, Panginoon, na nahihirapan ang bawat mga tao, lalong-lalo na po, O Diyos, sa bansa namin, Panginoon, na kung saan ay affected po kami ng mga nangyayari sa amin pong bansang Pilipinas. Dalangin po namin, aming Ama, na kayo po nawa ay patuloy na maghari sa buhay ng iyong pong mga anak. Father God, kung kayo po ay patuloy na maghahari sa amin, magagamit niyo po kami, Panginoon, para kami ay magpahayag ng iyong pong mensahe sa ibang mga tao. At yung mga taong iyong, Panginoon, maaari mo silang gamitin na maging leader ng bansang ito. At kung righteous sa magiging leader ng bansang ito, O Diyos, sasagana, Panginoon, ang buhay po namin. Makaka-experience po kami ng kasaganan at kaunlaran. At ito, Panginoon, ay makikita ng mga bansa, Panginoon, sa mundong ito. Father God, patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay namin. Di po kami mga ma-impluensyang mga tao, pero pwede niyo po kaming gamitin, Panginoon, sa ibang mga tao. At yung mga tao ngayon magkaroon ng impluensya, hindi lang po sa barangay namin, hindi lang sa bayan namin, kundi sa bansa namin, O Diyos, sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mong kontrol ang puso ng sinuman kung nanaisin mo, O Diyos. Sa aming nararanasan, O Diyos, sa aming pong bansang Pilipinas, O Father God, inaalaw mo po ito dahil may itinuturo ka po sa amin upang mas lalo pa naming itiwala sa iyo ang bawat situation, upang mas lalo pa kaming maging masigasig para ipahayag ang iyong mabuting balita ng kaligtasan, upang maraming tao ang makapakinig nito at maraming tao ang mapagharian mo, O Diyos, hindi lang sa bansang ito kundi sa iba pang mga bansa. Salamat po, aming Ama. Patuloy po namin isinusurrender ang buhay po namin sa iyo. Anumang mga balakid, Panginoon, anumang nakahadlang para hindi namin magawa kung ano yung mga ipinapagawa mo po sa amin, Father God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, patuloy po namin isinusurrender ito sa iyo. Patuloy namin isinusuko ito sa iyo, Panginoon, dahil alam namin na kayo lamang ang makatutulong sa amin. Kayo lamang ang makagagawa ng paraan. Kayo lamang ang makagagawa ng mga bagay na imposible para sa amin, pero pawang posible sa inyo. Father God, maraming salamat po. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang buhay namin. Patuloy namin ipinagkakatiwala sa iyo ang iglesyang ito, ang iyong mga anak sa iglesyang ito. O Father God, kayo po ang patuloy na maghari sa amin upang ito, Panginoon, ay magsilbing liwanag. Ito ay magsilbing ilaw at asin sa community ito, O Diyos, upang mas lumagana pa ang mga pinaghaharian mo at mas marami pang mga tao ang makaranas o maka-experience ng presensya mo. Salamat po, aming Ama. Patuloy ka naming pinupurit, pinapasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.